we don't have the estimate right now. We need to check first the extent of the damage. If we are going to buy a new head. Thank you. Yes, sir. Thank you very much, sir. Mga kapatid, magandang araw po sa inyong lahat. Pero nagpalit na po kayo ng mga spark plug nito? Mayroon po akong subscriber na pumunta dito sa shop upang ipa-check up ang kanyang 1997 model na Honda City. Palyado po ang makina. So sinimulan kong tanggalin ang koneksyon ng high voltage dun sa spark plug sa number 4, pati sa number 3, at maging sa number 2. Lahat naman yon ay mayroong epekto na kapag inalis mo ang koneksyon nitong high tension wire na ito, ay nagbabago ang andar ng makina. Ibig sabihin po noon ay gumagana naman yung 2, 3, 4 na spark plugs, maging yung kanyang injectors. Pero dito po sa number 1 na injector, kapag po tinatanggal ko yung high tension wire para doon sa supply ng spark plug, ay wala pong nagiging pagbabago. Ilang beses ko pong inulit-ulit yan. At kaya nga po, tinanggal ko na rin yung supply voltage doon sa kanyang port injector 1. Titignan ko rin po kung mayroong pagbabago, ay wala rin pong nagiging pagbabago. Kaya po, napagsuspetsahan ko na ang problema po nitong makina niya ay yun pong cylinder number 1 na hindi po gumagana ang isa doon sa spark plug or yung kanyang port injector. Down, pwedeng spark plug nito or injector nun. Wala walang pagbabago. Iangat ko. Tapos tanggalin. Kaya nga kahit na may kuryente ka dito, kung wala namang binubog ang gasolina yun eh. Walang pagbabago Ngayon, kakabit natin. Try natin yung iba ha. Try natin yung 4. Yan Yan, halos nanginginig siya Ito kahit ibalik ko to, ganun pa rin niya kasi wala namang buga ng gasolina. Nanginginig pa rin. Pag binalik ko to, may buga na to ng gasolina. Ito wala. Malakas ang kuryenteng lumalabas, kaya nga nakuryente rin po ako. Pero doon sa spark plug ay maaaring kung sira ito ay wala siyang ilalabas na high voltage. So, titignan natin yung injector kung hindi bumubuga. Kasi kahit may kuryente yun, wala namang gasolina. Lagyan natin ng gasolina. Wala pa rin pinagbago. So, para kayong 3-cylinder. Hindi ba yung mga 3-cylinder ng mga bago ngayon? Unstable? Kasi nga 3 cylinders lang eh. Ngayon, 3 cylinders lang gumagana sa inyo. Itong uno, wala. Wala Tapos, wala rin. Tinanggal ko ito na Ngayon, balik natin to. Balik mo to. Wala rin. Ibig sabihin, hindi gumagana uno. Okay, ngayon itong 4, tingnan mo. Nanginig ka agad. Tanggalin mo yung gasolina. Diba? Kasi wala na yan eh. Tanggalin mo. Considered hindi na siya gumagana kasi wala nang kuryente, di ba? Ngayon, lagay ko itong kuryente. Wala namang gasolina. Lagyan mo ng gasolina. Tumaas. Di ba? So ito, either of the two, injector or spark plug. Kaya lang yung mga injector na yan, port injector lang yan, open close lang yan. Hindi yan katulad sa mga diesel. May mga bulb pa. Ito open close lang yan. Kaya malalaman yan, pag tinanggal, talagyan mo ng kuryente, pag walang lumalabas na gasolina ron, stock up yun. Ngayon mga kapatid, naubos ang English ko kanina. Kasi may nagdala dito ng Montero. Ang gusto nung may-ari, palitan lang natin yung radiator. Ngayon nung nakita ko, puro oil, puro langis. Bigla ngayon ako nagka-problema, kailangan kong kausapin ng English. Naubusan yung baon ko. Ito, papakita ko po sa inyo kung ano yung
nangyari dito sa kanyang Montero na pinupuntahan, pinapasok ng langis yung kanyang radiator. Yung may-ari nito, maaga pa raw dumating dito. Anong oras dumating? 7:30 daw. Ha? 7:30. 7:30. Kasi naulan kanina, sir, eh. Oo, 7:30. Nandiyan na yung may-ari, walang pumapansin, walang kumakausap. Nagsumbong sa akin. Actually, yung nag-repair, tinawagan ako. Nagsumbong sa akin dahil kanina pa raw nandyan, hindi nyo raw nilalapitan, hindi nyo raw kinakausap. Ano ba dahilan? Ba't ayaw nyong kausapin? Kinausap yun, sir, kanina kaso Oh. naubos yung English. Foreigner po kasi yung may-ari. Sabi niya ay mekaniko din siya. Ngayon, hindi magkaintindihan dahil naubusan ka ng baon. Naubusan O ikaw, gagaling ng mga anak mo. Sino ba nagtuturo sa mga anak mo? Yung kambal mo. Di ba? Ang tatalino ng mga anak nito. Ngayon, nagreklamo po sa akin. Sabi nga, hindi raw sila naasikaso. Yun naman pala. Siguro, ano ba? Mistizo ba? Amerikano talaga itsura? Amerikano, sir. Pure. Naubusan ng English si Rudy tsaka si Christian. Pero nung sinabihan ko si Christian, Christian, kausapin mo yan. Kinausap mo na yan, no? Ano yung sinabi sa'yo? Gusto niya lang mapalitan yung thermostat at saka yung radiator. Thermostat at radiator. Yun lang. Bakit? Ano bang problema nito, Rudy? Ano, sir, eh. Puro langis na yung radiator. Puro langis, pinasok ng langis. Pinasok ng langis. Bakit daw? Siyempre, sasabihin nila, ano ba nangyari dito? Nung una ata, naputulan daw ng timing belt. Hindi. Nung nakausap ko siya, yun yung bago pa nila mabili. Oo. Ang sabi nung may-ari, naputulan ng timing belt. Nabili lang nila second hand to. Ngayon, nung sa kanila, 3 weeks ago, ano daw nangyari dito? Overheat. Nag-overheat. Kaya sabi ko, nung sinabi sa akin na nag-overheat, sabi ko kay Christian, huwag nyo munang pakialaman yan. Huwag mong palitan ng radiator. Kasi kahit palitan mo yan ng radiator, kung meron ng problema na naibigay, yung pag-overheat niyan, ano bang nangyayari pagka nag-overheat kadalasan? Ano nangyayari sa makina? Gasket, sir. Sisira yun yung... Nasisira. Sisira. Ang gasket Tapos ano nangyayari sa langis? Saan pumupunta? sa radiator. Sa radiator. Yun. Ngayon, ito yung radiator cap. Tingnan nyo mga kapatid, Rudy, kamay mo na lang kasi nakaputi ako eh. Pakita mo. Ayan po ngayon yung langis na nandito sa radiator. Punong-puno po ito. At nakausap ko po mga kapatid, yung may-ari nito mismo, medyo mahaba ang naging pag-uusap namin kung saan-saan ako dumudukot ng English para ho magkaunawaan kami. At sabi nga ho niya, lagi daw niyang dinedrain ang radiator nito. Pero bumabalik pa din daw yung langis. Sabi ko nga sa kanya, kailangan na i-top overhaul na yung engine. Palibasa po siya, mekaniko. So every time na nag-explain ako sa kanya, kahit na karabaw yung English ko, naiintindihan niya. Sabi ko, kahit palitan natin ng bagong radiator yan, the oil keep coming back. Parang gano'n, bumabalik-balik din yung langis. Kasi nga, pag in-start mo na yung engine mo, dahil meron na siyang back pressure, tapos malamang yung gasket nito ang na-damage mismo yung sa oil eh. Di ba? Yung sa oil, tapos pumupunta siya doon sa tubig. Kunin mo nga yung isang cylinder head na yun, Christian, na yun, yung cylinder head ng Avanza. So, pag na-damage yung gasket doon sa oil, dahil doon sa matinding overheat, pupunta ngayon yung tubig doon sa daanan Langis. ng tubig din. Di ba? Yung oil pupunta doon sa daanan ng tubig. Ito mga kapatid, tignan nyo. Yan. I-ano mo to. Yan. Okay. So, ito yung mga daanan ng tubig. Ito, tignan nyo yan. Daanan ng tubig yan. Okay? Ngayon, pag na-damage po, pag na-damage yung gasket dito, di ba? Yung pinakagilid ng mga gasket na yan, yung oil na dapat na nagta-travel mula doon sa block paakyat dito sa head, pupunta ngayon sa daanan ng tubig. Ito, daanan ng tubig yan. Kaya may mga kalawang. So, magmi-mix ngayon dito pa lang sa pagitan ng makina. Tapos walang ibang pupuntahan yon kundi sa radiator. Kaya sabi niya, palitan lang daw ng radiator. Sabi ko, useless din yon kasi may damage talaga yung engine. So, yun ang malaking problema nila Rudy kanina. Kung paano kakausapin. Tatawa si Rudy. Christian. Ngayon, itatry din natin mga kapatid na paanda rin to. Titignan natin kung bubulwak yung tubig dito sa radiator. Meron namang instances na hindi nangyayari yon, pero damage din talaga yung kanyang cylinder head gasket. So, tignan natin ngayon. Sige, wag muna yan. Tignan muna natin kung may bubulwak.
pag in-start po yung engine. Sige nga, start mo nga. Lalayo muna ako. Nakaputi ako eh. Sige. Ayun. Sige, revolution mo. Ayan na, tignan nyo. Oh. Wala na to. Sige, ilagay mo ngayon yan. Tapos maglagay tayo ng tubig. Sige, ilagay tayo ng tubig. Sige, taas mo konti pa. Hindi natin makita yung bubbles. Kasi sa totoo lang, puro langis na talaga yung binubuga niya, oh. Iba na yung kulay ng coolant natin, oh. Talagang langis na yung umiikot dun sa kanyang radiator. So, ang pinaka-the best talaga dito, ibababa na natin yung cylinder head kasi talaga namang ito ay na-figure sa overheat. Ayan, puro langis na po yan, oh. Puro langis Kaya, na natin. yan na yung pinakasigurado natin dito kasi puro langis na yung laman ng radiator. Rudy, mukhang namang problema tayo rito talaga, no? Kasi ayaw naman natin tuluyan na i-top overhaul to. Matrabaho, sir. Matrabaho kasi kahit na na-overheat ito, dapat kasi kapag na-overheat, nasira yung gasket, na-warp yung cylinder head, kadalasan yung tubig napupunta sa makina. Kaya yung crankcase or yung oil pan napupuno ng tubig. Kaya paglabas mo nung langis, pag dinrain mo, ay kulay gatas. Ganun na nangyari, parang kopi ko. Ito naman, ang nangyayari, yung langis napupunta sa radiator. Anong posibleng nagkaroon ng problema dito, Rudy? Possible, sir, yung oil cooler. Oil cooler. Oil cooler. Oh. So, ganun muna gawin natin. Yun muna ang unahin natin. Kalasin mo muna yung oil cooler. Oil cooler. Ha? Para makatulong din tayo doon sa foreigner. Tapos, sa susunod pagpunta niya rito, wag na siyang magi-English. Puro Tagalog na lang usapan. Baka sasabihin niya, salamat po, puro salamat na po, no? Oo. Kasi minsan, hindi mo mapapansin yun. Naibalik mo na, nakapag-top overhaul ka na. Tapos yung pala, oil cooler ang sira. Pag paandar mo ulit, ganun pa rin. Pumupunta pa rin yung langis sa radiator. So, wrong mistake yun. Oo. Di ba? So, yun muna, Rudy. Oil cooler. May oras pa tayo. Patanggal mo na yung oil cooler. I-check natin. Radiator na rin, sir. Tanggalin mo na rin yung radiator para maluwag tayo. Matitest naman natin yung oil cooler kahit na wala dito sa makina. Saka makikita natin yun. Oo. Marami na tayong tinest na ganyan eh. Ito na, kinalas na muna namin yung oil cooler nitong 4D56 na engine ng Montero. Yung may-ari po nito, yung Amerikano, foreigner. Bago natin ibaba yung cylinder head, baka naman mamaya, nandito lang yung problema sa oil cooler. Kasi po, itong oil cooler talagang dumadaan, taas mo ng konti, dumadaan po ang tubig dito. Yan, tubig po yan. Papunta ron, babalik ulit sa radiator. Palalamigin niya itong pyesa na to para po mapalamig din yung langis kasi nandito rin yung oil filter. Yan, dito nakakabit yung oil filter. Okay? So palalamigin niya itong pyesa na to, yung aluminum na yan, para magbigay ng lamig doon sa langis na dumadaan sa kanya bago mag-distribute doon sa engine. So ilulubog ko to sa tubig. Sige, lubog mo ngayon na Ron. At lalagyan ko yan ng pressure ng hangin. Titignan natin kung may bubula dito. Kasi dapat walang bumula dyan. Kasi ang tubig dapat dadaan lamang dito, papasok diyan sa coil, yung nagpapalamig nga na yan. So dapat walang lalabas na hangin dito sa tubig. Kapag may lumabas na hangin dito sa tubig o bula, ibig sabihin sira yung oil cooler. Kaya ngayon, nagmi-mix yung oil at saka yung tubig papunta doon sa radiator. Ron, dahan-dahan ko lang bubuksan to ha. Tutukan mo ngayon doon, dahan-dahan lang. Siguro maganda, i-ano mo muna yon, i-press mo. Baluktutin mo. Ayan. Para magbibigay ka rin dyan ng ano. Nandiyan din yung control. Sige. Ayan, meron na yan. Danda. Oop, bali yung ano, yung takip, yung tornilyo. Take 2 tayo kasi natanggal yung bara namin dun sa hose. So babawasan ko yung pressure, kaunti lang lalagay ko. Ayan, tingnan mo nga Ron. Dahan-dahan lang. Sige, ako na ngayon na magko-control dito. Ako magko-control ha.
Naglagay na po ako ng pressure diyan sa oil cooler. Dinadahan-dahan ko lang dahil baka sumambulat kay Ron yung langis na nandyan. Ayan. Medyo malakas na, yun nailagay natin. Yung oil cooler buo, wala siyang leak. Kaya sigurado na tayo, ibababa na natin yung cylinder head dahil malamang doon talaga nagkaroon ng problema. Yung gasket na dinadaanan ng langis at saka ng tubig, maaring doon siya nagkaroon ng problema kaya nagmi-mix ngayon yung langis at pumapasok doon sa daanan ng tubig sa may engine block. So ulitin ko pa ulit, lalagyan natin ng pressure one more time. Tignan natin. Alright. Okay po mga kapatid, maraming salamat sa patuloy na pagtangkilik nyo po sa aking channel. Sana po huwag kayong titigil sa panonood ng aking mga vlogs. 1,000 na pong mahigit yung ating mga videos dyan. At alam ko po, makakatulong po sa inyo ng marami yung mga videos po natin. Katulad po nito, wala tayong intensyon na manloko sa mga customer natin. Tignan muna natin talaga kung ano yung major problem nito bago tayo pumunta doon sa top overhaul. Mga kapatid, maraming salamat. Magandang hapon po sa inyong lahat.